yan. Dumako tayo doon sa mga sabungeros ho. No? Eh, tingnan nyo ho ito. O yan. Kailan ba yan? Kahapon. O. Umaga kanina madaling araw. Kagabi. Diba? Naibalita natin yung mga buto po na nakita doon. Sabi nga nila, hindi pa naman kumpirmadong pantao. Pwedeng panghayop or pwedeng tao. I-eksperimentohin pa daw po. Titingnan lahat mga kababayan. Tingin ko, baka maano din nila eh. Baka makita din, malaman din ng mga eksperto kung sa mga magsasabong ba yan o doon sa mga sabongero po yan eh. No? Baka kumbaga, ano ba tawag doon? Carbon date? Carbon date yung malalaman yata kung gaano nakatagal o ilang taon na yung buto or something like that. Ito po mga bossing oh. Ayan oh. Sabi nung mga DDS, bakit ganoon? Bakit ang puti-puti nung sako daw oh, mga kababayan? Puti, nilipat lang o pinagpatungan yung puti. Pero yung totoong pinanggalingan ng sako, mala-imbornal na yung kulay. Ayan. Oh. Pero mo, yung bubuksan mo, ano? Sako. Malamang ho, kapag kaganyan, mga bossing, at may nakita silang ganyan, baka po mas malakas o mas lalong paniwalaan po si alias Totoy. Lalo na po kapag kayan ay napatunayan, buto po, mga kababayan, nung mga magsasaka. Diba? Kahapon lang na-recover ang bone remains. Ipa-DNA test muna nila. O yan. Ayan o. Nagulat. Ang daming mga nagulat yung mga tao eh. Akala ko nga ho, hindi papayagan yung paghukay diyan sa diyan sa Taal Lake eh. Dahil, di ba, merong mga balita, biglang sinabi ng PBOX na, umiinit yung bulkan. Di ba? Sabi ko, naku, hindi papayagan ito. Bakit ganun? Bakit biglang merong alarma doon sa bulkan? Napaisip din ho ako eh. Sabi dyan si Bato, patong yan ni Atong Ang. Sabi ni Leo Decano, tanong lang po. Nagtanong lang pala. Sabi dyan si Bato, patong yan ni Atong Ang. Tanong lang po. Lagyan mo ng question mark. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, Jason sa daming kuda sa nahukay na buto. Si si Dos por Dos. Ayan o. Ayun o. Anyway, eto si Bato. Ayan, walang tiwala kay alias Totoy. Si Bato, mga kababayan. Pakinggan ho natin, ha? Siya noon sa Senate hearing noon, ayaw yan bumigay. Kahit na, di ba, pinailan natin ang kaso, di ba? Walang nakuhang ebidensya na nag-uugnay kay Atong Ang at iba pang kasamahan nito sa missing sabongeros mula sa ginawang pagdinig ng Senado noong 2022. Ito ang wala daw, kumbaga walang tiwala kay alias Totoy, si Tobats. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kung active ang Taal Volcano, paano napayagan silang mag-search or check sa Taal area? Sabi ni Luis Arandasa Quijano, kung ang iba ay hindi tinapon sa Taal Lake, kung may ibang lokasyon na possible paglimigan, kasi sabi ng witness, may sinunog bago pinatay. Yung iba nga ang sinabi daw po, tinatanggalan ng dugo. No? Tapos killing me softly daw ho. Inaalambre yung leeg. Na-imagine ko lang po, no? Bago di Puncher Boy de la Rosa. nihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na nanguna sa investigasyon noon sa naturang kaso. Sa kabila nito, siya pala ang humawak, no? Nung investigasyon dati. Malamang yan, din yan.
yung ano tawag dito, Pideyalik, si Boy Puncher. Ano, bakit? Grabe, bakit nauutal pa si Bato? Baka sangkot siya din dyan, sabi ni Spanish Girl. Sinabi ng mababatas na administratively ay nabuo ang koneksyon ng mga manager at president ng kumpanyang nag-ooperate ng electronic o e-sabong sa lugar kung saan nawala ang mga sabungero. Mahigit 3 taon ang nakalipas bago bumaligtad si Julie Dondon Patidongan na siyang naglahad ng mga umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Para kay Senador Bato, mas kapanipaniwala sana kung noon pa lumutang at nagsalita si Patidongan. Hindi, kaso baka natatakot talaga dati. Ngayon, siguro lumalakas na ang loob. Lalo na ang PNP chief o General Torre. Di ba? Siguro napapanood niya, yung si Buloski, tignan mo, napakayaman na tao. Inaresto. Di ba? Ngayon, nililitis. Si dating Pangulong Duterte, tignan mo, dating presidente, inaresto. Siguro, nakaramdam na, nako, kahit papaano, safe na ako sa panahon na ito kung sakaling magsasalita ako. Yun lang ho, kumbaga, ano ko lang yun, opinion ko lang po, no? As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung Si Morales nga, credible siya. Di ba? Si Morales, credible kay Bato de la Rosa. Paikot-ikot yun eto, meron talagang mismong pinupunto, meron talagang mismong tinutukoy. Bakit hindi mo pakinggan ng maigi? Di ba? Si Morales, paikot-ikot ang mga pinagsasasabi, anak ng tinapa. Credible, no? Totoo po itong ano niya, itong dokumento. May butas po ng puncher. nagsalita siya noon pa, nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit Baka daw kasi kapag ka nagsalita, tinuro niya daw yung mga pumaslang. Baka siya na daw ang susunod. Di ba? Nung panahon nung dating Pangulong Duterte. nalit na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities involved, then mayroon siyang sinasabi. Ayon pa kay De La Rosa, isinumiti nila sa Senado ang committee report ng isinagawa nilang investigasyon sa kaso ng missing sabungero. Para sa Senador, sapat na sa kanya ang rekomendasyon mula sa kanyang committee report, partikular na ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Philippine National Police. Yung kung kay Buloy nga ho, mga kababayan, di ba? Sarado na yun. Pero nung sabi ni Justice Secretary Boyeng Remulla, silipin nyo nga, aralin nyo, no? Kung may mali ba, nakita nila, nasa home court si Buloyski, no? Kaya binasura, binukas ulit. Di ba? Flor Igna. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong Bato, may sinasabi sa'yo si Marlon Tuwang, hayop ka, kasabwat ka rin, Bato, animal ka. hindi ka bagay dyan sa Senado. Sa Duterte ka, magserbisyo, hindi siya bayan. mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Samantala, nagbigay din ng kanyang panig ang dating PNP chief kaugnay ng mga panawagan laban sa online gambling sa bansa. Anya, hindi sapat ang paghihigpit lang dito dahil magaling ang mga Pilipino na maisahan ang mga pinatutupad na regulasyon. Ako dapat ban yan ban yan kasi Iban niya. Anyway mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sa ngayon po, hanggang ganyan lang muna ho tayo. Hanggang sa talagang umakyat na sa korte, kung ano na, at meron ng mananagot at meron ng desisyon ng korte, mga kababayan. Pero, speaking of Bato, ang dami niyang iniisip, iniisip ICC. Tapos, eto pa, mukhang masasabit, madadawit din siya dito. Ano po? Sakit ng ulo ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Ay, nako. Ayan, kayo po, ano sa tingin ninyo? Sabit ba dito si Bato de la Rosa o hindi? Ikomento nyo dyan sa comment section, mga bossing. No po, pero pansamantala, 1,400 viewers, no? Walang kasing butas
yung video, sabi ni Rolly Tungol. Ay, yung nakamas, no? Yung nakamas, pinakita niya. Yun mga kababayan, isa ho yun sa nagpapatibay kung bakit pinapaniwalaan si alias Toto, yung video na may isang itim tsaka blue na face mask yung lalaki at sabi nung kamag-anak, oo, siya nga yan, kamag-anak nga namin. Kapatid o anak. Oh, mas lalong tumibay yung paniniwala kay alias Totoy. Pero pagdating po kay De La Rosa, hindi daw po credible, mga kababayan. Anyway, mga boss chief amo sir, ako yung magpapaalam na po. Maraming salamat. Mamayang gabi po ulit, alas 8 ng gabi, diyan sa Pilipinas, naka-live po tayo. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating